Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Ito ang programang ayaw sa mga nagbabangayan. Ang goal namin, pagbitiin ang mga nag-aaway. Kaya naman, Donita News po, numero 1 sweep girl. Pero fight pa rin sa Team Puti! Ito ang talakserye na may mapupulot na aral. Ral Santiago po ang cutie tagabuyo with matching gigil para sa Team Pula! Kaya naman, tara na, diretso na. Ito ang... Face-to-face harapan! Patingin nga kung cute. Oh, cute nga. Sige, sige. Patingin nga kung sweet. Ah. Ay, ang mga payo nila ay paniguradong kapupulutan ng aral. Our harapang tagapayo. Kapag usapang batas, dekalibreng abogado ang kailangan mo. Siya na yan, our legal authority, Attorney Lorna Capunan. At yung pag-usapang espiritual, Dr. Love Brother June Banag na yan. At kapag usapang kalusugang pangkaisipan, siya na ang mangunguna dyan, our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At kapag pagtulong sa kapwa at pag-ayos sa mga relasyong nagkalamat, dahil sa mga yan, siya na yan. Narito na ang pambasang ate ng masa! Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Etong napansin ko, lahat dumudulog sa akin para sa kanilang mga problema sa relasyon. Pero itong dalawang ito, hindi pa sila dumudulog sa akin ng kahit na ano. May mga Ayan. love life ba kayo? Ayan, syempre. May love life ba kayo? Hindi ko pa ito natatanong sa inyo. May girlfriend ka? It's complicated. It's complicated! Wow! Okay, ikaw naman, Donit. It's not available. Not available ka? Hindi, wala talaga. Kaya sa mga single dyan ng mga guys na gusto ng motor, I'm here. O, dito muna tayo sa ating kaso ngayong hapon. Nang dahil sa init ng ulo at napakainit nga namang panahon ngayon, dalawang magkabarangay nagkainitan sa pila ng igiba ng tubig. Pero hindi ito poso. Ito ay bukal. Bukal, oo. Sa haba ng mga nangangailangan ng tubig, nakuha pa raw sumingit ng kanyang inirereklamo. Ay, cutting the line. Pati ang kanyang pinagkakakitaan na fishball cart, dinamay pa ng lalaking uhaw sa pansin. Sina Santa at Goy-Goy ay nagkainitan dahil sa pagsingit sa pila ng mga timba sa igiban. Tama naman po talaga si Goy-Goy kasi wala naman po talagang nagbabantay doon sa poso. Kaya sumahod muna siya. At saka yung poso na po yan, para po sa lahat yan. Hindi naman po tama na ginawa po yun ni Goy-Goy Kati Santa. Kung sipain niya po yung timba, pambabastos po yung ginawa niya. Mag-fall in line na kaya sila para masolve ang kanilang problema. Nang dahil sa pagsita niya sa pagsingit sa pilahan ng tubig, ayan, pati ang kanyang fishball cart, sinira. Naku, kabuhayan yun, ha? Santa, humarap ka na. Talaga yan ang pangalan mo, Santa? Si Santa po. Oo, nasa na yung aginaldo namin? So, ano nangyari? Sa lugar ninyo, walang poso. Wala. May poso po pero nung tinanggal na yung bombal, may lumalabas na pong tubig. Ano na siya? Ano, tagas lang ng tagas? Opo. Ha?
Grabe naman Libre yun. na po yun. Totoo. So pag walang umiigib, tagas lang siya ng tagas? Sayang. Sayang naman ng tubig. Anong barangay yan? Taga saan kayo? Sa Kainta po. Kainta. San Isidro. Okay, so parang merong doon bukal, no? Opo. So ngayon pila ang mga tao. Opo. Parating may pila. Araw-araw po yung kahit gabi na meron pa. Totoo ba? Kasi Kasi nga naman, mahina pag lang walang siya. tao, edi pipilahan na siya. Opo. O ano ngayon ang nangyari? So may nakapila, Opo. tapos... Nakapila ako ng 5 timba. Naglalaba ako. Nagmamadali ako dahil magsasaing na nga po ako. Magluluto na. Itong goy-goy, tinanggal yung timba ko. Inilagay yung timba niya. Pinagbigyan ko. Inulit niya ulit ng inulit. Napiko na ako. Bakit alakas ang loob niyang tanggalin kimba mo, tapos sisingit siya? May sama siya ng loob sa akin. May sama ng loob. Opo. Bakit? Nanligaw siya sa anak ko. 14 years old. Ha? Hindi naman siya pwede. May edad na siya. Yung goy-goy, may edad na. Opo. Ilan taon? Siguro nasa 30 na siya. Lahat, lipat na kami lahat dyan. Ay, hindi yata pwede yun, 30 tapos menor de edad. 14 yung anak mo. So, paano mo naman alam na liligawan niya? Nakita ko, just sinasabi ng anak ko, ayaw niya nga, ang kulit nga daw niya. Ay, pinagsabihan ko siya. Sabi ko, wala mapapala yung anak ko, tsaka unang-una, batang-bata pa siya, tsaka nagagamot siya. Oo. Sabi niya, Walang asawa yung goy-goy. wala po. Okay. Tambay lang po siya. Tambay, wala pang hanap Oo, buhay. nakikitulog sa tricycle, kung saan-saan lang siya abutan ng antok, dun siya. Pero masipag naman siya. Paano masipag walang trabaho? Ano siya, nagkikiigib. Yun, pinagpapaigib po ng tiyahin niya. Tapos kahit kanino, nag-iigib siya, binabayaran siya. Titinda ng isda pag may puhunan. Pag may puhunan, naku, mahirap yung ganyan. So mabuti na lang yung iyong anak, may matinong isip na hindi basta papatol. Opo. Tsaka may sugat siya kasi sa balat. Yun ang kinagagalit ko kay Goy-Goy. Tinutokso niya na, galis-galis. Psoriasis po, hindi po yung nakakahawa. Ngayon, siyempre, bilang magulang, masakit sa akin yun. Okay, so ngayon, balik tayo dito kay Goy-Goy. Marami siguro nagagalit din sa kanya. Kung parati siyang sumisingit. Kasi kami lang po nag-iigib noon. Kaya, nainis na ako. Ako na lang, timba ko na ng timbang inaalis niya, tapos inano niya yun sa kanya. Tapos nagalit siya. Binalibag niya yung timba ko. Adi siyempre, sa galit ko, namura ko din siya. Kasi kung ano yung sinasabi niya sa akin, hanggang sa pag-uwi niya, sinipa niya yung kariton ko ng fishball na tumaubo yun. Di natapon lahat. Natapon, tapos nasira na yung gulong. Ay! Ngayon, naghahanap buhay po ako ng araw-araw. Hindi na po ako makakaubos ng 5 balot. Dala-dalawa na lang kasi mahina doon sa lugar namin. Kaya kailangan ko yung gulong dahil dinadala ko yun ng Sontri. Tama. Ayun. Doon malakas sa may basketball court. Yung gulong, magkano naman yun? Hindi ko po masyo. Kasi nung pinagawa ko yun noon, 1.5 pa po yung dalawang gulong. Importante talaga yung mga yung mga simpleng kabuhayan, Yes, tama. Kasi nandiyan nakasalalay. Opo. Nakakamagkano kang kita sa isang araw? 300 na lang po. Sakto na lang pangkain, kaya hindi ko mapagawa yun. So, dati nakakalimandaan. Opo. Hindi lang po, 900. Malaking bagay yung nawala. Pagka Sabado Linggo. Kasi Ay! naikot niya yung tikuring karton yun eh. Oo. Kahit ako kumakain ako sa mga ganun, yung masarap yun, yung nasa istante. At saka kailangan talaga lumiligid ka, Oo, hanapin mo totoo kung saan ka po. Kung saan makakabenta. maraming tao. Opo. Ayun, ang problema. Naku, Sinira naman kasi. ano yan masama yan tsaka labag sa batas yan Pero teka muna, eto na siya, ang siga daw sa pilahan ng tubigan sa kanilang barangay na naninira ng food cart. Totoo ba? Goy-goy, humarap ka na! Palaman ang mukha mo. Dito ka pa. Siyempre, ikaw naman, nakapila ka na, marami ka ng tubig. Tapos ang sakit pa pang pinagsasabi mo sa akin sa sarili ko. Kahit naman ako, sabihin pa ng ibang tao dyan, nakakarinig, nakakaya. Mga sinasabi mo na masasakit. Kaya binawi ko lang yung sinabi mo po na ang sasakit ng sinabi mo sa akin. Kaya parang di na kita ginagalang. Ilang taon yung anak ko para ligawan mo? Para hintayin ko lang sa pag mag-edad niya, doon ko siya liligawan. In love si boy.
Kapag siya, may sakit ang anak ko, kaya mo ba suporta ng sakit na ang gamot nun? Kahit wala akong masyadong trabaho, mag-ahanap ako ng trabaho para masuportahan siya ng maayos. Ay, hindi pwede. Aba, may ganun pa, no? Pero menor de edad pa yon, matagal-tagal pa yon. Okay lang po, pwede nga po maghintay eh. Oo, maghihintay ka talaga, ha? Ay, naku, Goy-Goy, ha? Huwag ka na magbalak, ha? Kasi kawawa din naman yung bata yung kinabukasan nun. Oh. Marami naman ditong single. O, yan, sa ate. Ano, O, dami yan. pagpipilian. O, eto, magandang kilay nito. O, yan, sa'yo na yan. Etong naka-blue. Hindi ako pwede. Nakakatakot. Okay, Goy-Goy, harapang tanong. Totoo bang sigakat sadyang bastos? Ay! At talagang nanira ka pa ng kabuhayan ng iyong kapwa? Oh, ito naman, Goy-Goy. Ano ang version mo dyan sa sumbungan niya na bastos ka daw, nang babalibag ka ng balde, at pagkatapos nangaagaw ka pa ng pwesto, pagkatapos nanira ka pa ng kabuhayan. Ano talaga ang kwento dyan? Inutusan po ako ng tiyahin ko kumuha ng balde kasi gagamitin niya pang CR ng tiyahin ko kasi na-stroke po yun. Wala po mag-iigib eh. Kasi ano lang po yun eh, yung parang hapon ng katawan niya. Paralisado. Opo. Oh, tapos yung balde, eto, si doon, ang dami nang sinasabi, nag-isingit lang ako ng sa balde. Kailangan kasi ng na-stroke na tiyahin ko para magamit. Eh, siya, ang dami nang sinasabi ng mga masasakit na salita. Kaya binawian ko sa kanya magsasalita ng ganyan. Teka muna, sino bang nauna sa pagsasalita ng masama? Ikaw Siya ba? po. Dahil sa lumiligaw siya sa anak mo? Hindi po, dahil din po sa pumipila siya ng wala sa lugar. Oh. Eh, nagmamadali rin ako magbala. Pinagbigyan ko na siya ng ilang timba, inulit niya naman. Kaya, Oh, sobrang bakit hindi ka nga pumila? Bakit? Oh. Kailangan na po kasi tapos kung mag-igib doon, tapos magtatrabaho pa ako ng contraction, extra lang po. Tapos pag wala Pares lang po, naman tayo nangangailangan ng tubig eh. Dapat, paalam ka naman lang ng maayos sa akin. Hindi yung basta-basta ka na lang nag-iigib ng ganon. kaagad-agad na sinabihan mo ako no, masasama ng loob eh. Mga salita masasakit. Kaya nagalit ako, kaya naibalibag ko yung balde. Pero kung pila yan. Pila po. Goy-goy. Opo. Di ba sa lahat? Ano yan, hindi ka pwede talagang makisingit? At kung sisingit ka dahil sa tindi ng pangangailangan mo, di bakit hindi nakiusap? Nakikusap ako sa kanya ng tama. Sabi niya, mamaya na. Siya pagalit, ang dami pang sinasabing masasakit na loob na iba, parang Pinagbigyan kita ng pinamandidate niya 5 ako. beses. Pinagbigyan ka na daw ng 5 beses. O, di ba? 5 beses Hindi pa na. nakontento. Sa dami mo, Hindi pa yung drum. sa dami mo kasi na sinasabi na masasakit, kaya kahit Natural. dumilim nung paningin ko, kaya nahihagis ko na yung balde. Hindi Kahit ka saan-saan na- naman eh. Hindi ka nakikinig kasi. O yun na lang. Talagang at least umaamin siya, nagdilim yung paningin niya. Kasi nga sa galit. Sa galit. Bakit naman pati yung food cart niya, nabalibag mo? Sa sama ng loob ko, talagang galit na galit talaga po ako sa kanya na marami pong pinagsasabi na masasama ng loob na katulad ng gento. Ganyan, palaboy ka na naman, wala ka na ng trabaho, ganyan. Yung bubong mo, saka natutulog, sa tricycle na lang. Well, ganun nga talaga kapag nagkasagutan na, hindi mo na alam kung yung sisiklab. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Bato lang ng bato. Patong na yung masasamang Tama, salita, oo. ano? Opo. Tapos nadaanan yung card ko, yun, sinipa niya pa. Yung matanda, nagka-black eye. Ay. Hindi ka naman sadya na naitulak lang. Oo, pero ba't dapat tinulungan mo man lang? Hindi mo man lang tinayo. Paano na itulong inablanko na nga, kaya umalis na lang para hindi na masyadong lumaki. Okay. Walo. O, teka muna. Pero dapat yon tinulungan mo yung matanda. Tama, di ba? Kailangan tinulungan mo. Parang na-shop po ako eh. Oo, na-shock ka sa pangyayari. Opo, O kasi ngayon, nakita naintindihan ko po. mo na ng medyo mas mabuti yung sarili mo, na kapag mainit ang ulo mo, lumayo ka na lang, lumayo huwag ka na po. magsalita. Opo. Di ba? Huwag ka na lang magsalita, lumayo ka na lang. Lalo't kung ayaw kang pagbigyan sa pagsisingit, karapatan nila yun. Di ba? So, Attorney Lorna, yung ganyan, sinira ang food cart, kahit sabihin pang kainti-intindi yung galit niya, nandilim ang kanyang paningin,
ano pa rin ang pwede ikaso? Ang kaso dyan is unjust vexation, annoyance, no? Kasi yung damage to property, pwedeng kasuhan yun. Buti hindi kayo nagbarangay. Hindi naman po kasi nagkiusap din naman yung matanda kasi mamagaan din ang loob sa kanya dahil parang inaanak siya ng matanda. Oo. Hindi naman daw sinasadya. Tsaka wala naman din siyang pera pambili ng gamot ng matanda. Ayun. Ano ang tinapos mo lang? Grade 5. Grade 5. Pwede pa yan. Tama. Sa ALS. Pwede pa yan sa ALS. Bakit hindi? Hindi ba? Mapagmamalaki mo pa. O, game ka? Tulungan ka namin. Game na. Diba? ALS. Yung ALS, diba sa bahay ka lang? Yes po. Oh. So kahit kasi nung grade 6, may edad ka na, hindi nakakaya kasi nasa bahay ka lang. O, magagraduate mo yon kahit paano. Paano ka ba manliligaw kahit naman hindi itong 14 anyos? Sino naman ang papatol? Wala kang wala kang kabuhayan. Tama. O, Goy, nililigaw mo yung anak niya, di ba? Paano ngayon yan? Inaaway mo yung nanay, di ba? Hindi, ganun lang daw po yun. Paano ka papasa? Ang una dapat nililigawan yung nanay. Oo nga. Di ba? Tama yun. Malay mo, maging kayo ng nanay. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi pala. teka muna. Wala, pinapangiti lang namin kayo, pero malinaw naman dito. Sino yung dapat humingi ng paumanhin, ano? Pero, ewan ko lang sa pananaw ng iba rin ang kanilang sinasabi. Correct. Kaya may mga bit-bit din silang mga testigo sa mga kaganapan doon sa kanilang barangay. Uy, pero ang gusto ko talagang makausap yung barangay nila, ha? Bakit pinapayagang tumatagas yung tubig doon? Tama, Ate Curi. Hindi ba? Okay, so dahil sa pagwawala ni Goy-Goy sa pilahan, pati raw siya ay nadama. Yan ang patutunayan ng kakampi ni Santa. Kampihan na! Kampihan na. Siya ang umawat sa pagwawala daw ni Goy-Goy. Pero bakit parang siya parawang nadamay? Ito pala, siya pala yung may-ari noong tumatagas na bukal. Nagtataka naman ako, paano ka pwedeng magmay-ari ng bukal? Diba? So anyway, aalamin natin ang katotohanan sa likod nito. Lola Feli, humarap ka na! Ayan. Medyo naguguluhan ako, Lola. Teka muna, bakit ka? Ano yan? Yan ba yung nalaglag ka? Apo. Ayan, pakita natin. Ayan, yung kalahati ng mukha niya ay may bugbog. Dahil nalaglag. Lola, masama yan pagkakalaglag mo yan. Tumama ako sa motor. Oo. Ang hirap naman yan. Buti hindi ulo mo, no? Naku, masama pala yung pagkakalaglag ni Lola tapos hindi kayo tinulungan. Wala ho siya itutulong kasi wala siyang pere. Hindi, ibig sabihin, kahit man lang binuhat kayo sa pagkakalaglag nyo. May bumuhat naman po sa akin. May iba? Oo. Okay, so Lola Feli, ano ba yung kwento talaga nung bukal? Ang bukal po ay kasaysayan po doon. 1985, kami po ang nagpalagay ng bukal. 17 tao po kami na nagtulong-tulong para ipakiusap kay Mayor Ben Felix sa Cainta. Nalagyan kami ng poso. Oo. Tapos hanggang ngayon, nagkaroon ng, tumatagas ang tubig. Tumatagas ang tubig. Kusa na siyang bumukal. Dati binobombahan namin yon. Ngayon, bumukal na siya. Sa ganyang pagkakataon, Attorney Kapunan, sinong may-ari nung tubig? Hindi ba yung barangay? Dapat barangay yan kasi... Hindi po. Bakit? Kayo ba ang naglagay ng ano? Kami po ang nagpatayo. Kasi kami po ang unang dumating doon sa lugar na yun. Kung ang buong barangay yung pumipila doon at nakikinabang, dapat i-consult ang barangay para merong order, merong araw na ito, kunyari sa road A, dito kayo road B, ngayon ang schedule mo, para walang nag-aaway-away. Tsaka, nasasayang, Apo. nasasayang ang tubig. Sa panahon ngayon, mag-conserve tayo ng tubig.
So susubukan natin siguro liwanagan ang sitwasyon na yan sa barangay mismo. Kasi parang imposible na pagmamayari nila. Oo, walang libre. Di ba? Lahat yan dapat may regulasyon, lalo tubig. Okay, so si Aling Feli, ang kakampi ni Santa, siya naman ang tiyahin na nag-utos kay Goygoy na mag-igib ng tubig nung araw na yon. Kane, humarap ka na. Bakit ka kay Goygoy naman kumakampi? Ikaw ang nagpaigib sa kanya nung araw na yon. Opo, kasi may stroke nga ako. Na-stroke ka. O kaya mabagal ka maglakad. Oo. O tapos, Ay, inutusan ko ito ng tubig. Sabi ko, mag-CR ako. Ginaano kasi niya, yung minagmawala niya magsingit. Kaya sabi ko, ano ba yan, Santa? Pinagbabawalan mo magsingit yung mahingi lang ng tubig. Siguro, kahit sino ba naman, siguro kailangan ng tubig eh. Alam mo, Ate Kani, hindi ko siya pinagbabawalan. Kaso, abusado na siya. Pare na lang ang lagay niya. Naglalaban naman din ako. Ay, dapat. Pwede Sabihan yung lang dalawa na lang. maayos. Tapos isa sa akin, dalawa lang. Kaso halos lahat na ng timbangnya, siningit niya, pinupuno niyo na yung drum niyo. Dapat nga sabihan mo lang maayos. Sinabihan ko siya ng maayos, kaso sumasagot-sagot siya. Mumura-mura mo. pwede bang maglagay Aling Feli doon ng karatula? Bawal ang sumingit. Pwede po. Naglagay na po yun. Naglagay na kayo. Hindi Ha? po Ano magyari. nangyari? Wala, Hindi wala sumusunod. talaga. Ako minsan nakapila ako, ang timba ko pupunta nasa bugad, pupunta sa dulo eh. Ayun na nga, kasi nga, walang namamahala. Walang namamahala, hindi na kaya ni Lola Feli yun. Siya pa magsusuway. Maganda yung sasabihin mo na dapat unawain mo ako. Ako ang dapat mong unawain. Kaya nga tayo may batas. Para yung mga ganyan, nalilinis. Tingnan nga natin yung ating mesa ng ebidensya. Ganito po ang itsura noong tumatagas na bukal. Ayun. Ay, sus Mariosep. So nilagyan nyo na lang ng pamasak. Oo. So ganyan ang itsura niya. Ayun, doon, nilagyan na lang ng bote. At ito ang kanilang mga pang-igib. So ito ngayon, pwede nating ipagawa para hindi tumatagas. Tuloy-tuloy lang siya talaga, lumalabas yung tubig. Tuloy lang yun. Malinis naman yung tubig. Dati, malinis. Ngayon, nasasaraulan eh. O, pakita naman natin yung mga naging sugat ni Lola. Ayan. Oy, nako, eto ha, Goygoy. Hindi biro ito. Tingnan mo kung gaano kalalim. Kung gaano kalalim, eto, ayan o. Kung gaano kalalim, yung sugat. Eto, ang lalim niya Mahirap ito. Pwede kang makasuhan, pwede kang makulong. Tapos yung pagkabalibag mo pa ng hanap buhay niya. Yes. Nagsimula sa pilahan ng tubig na nauwi sa away. Nadamay pa ang mga senior citizen na umaawat lang sa pangyayari. Madedepensahan kaya ng mga Team Puti at Team Pula ang kanilang mga kampo. Anong style mo pag mainit na ulo mo? Siyempre, nung bata ka, iba. Iba po talaga. Pag habang nagmamature ka, iba na. Iba, mas ako ngayon, sensitibo ako talaga. Oo. Pag mainit ulo ko talaga, sinasabi ko, nagsasalta ako. Pag may nakita ko, on the dot, on the spot, pag mali, sabi ko, mali yung ginagawa mo. Ganito, ganyan. Papaliwan. Tapos, lalo pag sumagot, ay, nako, ati ko. Nako, wag talaga. Subukan niyo talaga ako. Talagang ako talaga. So, sinasabi mo talaga. Oo, sinasabi ko talaga. Kahit sino pa siya or ano pa siya. Alam kong tama ako. Pero hindi ka naman yung tipong kung ano yung makita mo din ihahagis Hindi naman ako mo. namimisikal. Pero yung bibig ko talaga rarat-rat. Ay, Oo, ganon. ganun O, ikaw talaga. naman, Rai. Ako po kasi ate ko rin, medyo maiksi talaga yung temper ko. So hinahabahan ko talaga yung pasensya ko na, kawari, masingitan ako sa pila, magsasabi ako, or if may staff na nakapansin, sasabihan na lang sila. Pero kung hindi naman ako nagmamadali, hinahayaan ko na lang. Kasi, kesa ma-stress pa ako, sige go, you get what you want. Dadating din naman ako dun eh. Ako sa edad ko, iniiwasan ko na yan. Ayoko talaga ng konfrontasyon. Stress lang yan eh, di ba? Pagka galit ka na, yun yung time na mag-spa ka na lang o manood ka na lang ng Netflix. Goy! Kita mo kasi pagkagalit ka, walang magandang lalabas. Sa totoo lang walang magandang lalabas na
magbubunga ng maganda. Hindi, ang bunga niyan puro, delikado. Okay, o dito naman. Ano ang solusyon sa problema, sa pilahan, sa bukal? Ito. Tanungin natin to. Halika tayo ka, Banks Garcia. Ayan, Ano po, wag po unahin lagi yung galit. Sa akin po kasi pagkagalit po ako, nananahimik na lang po ako. Tsaka pagka medyo kalmado na po ako, doon na po ako nagsasalita. Doon ko sinasabi kung ano yung mali. Tsaka naman po dyan sa kanila, lagi pong maging marespeto po. Kasi daig po nang marespeto yung matalino, pagka marespeto ang tao. Tsaka lagi po natin igalang yung mga nakakatanda sa atin. Kasi parang mga magulang na po natin yan sila. Ayun lang po. Isasalungat ko lang, no? Kasi kung mas nakakatanda ka, Ate Santa, kay Kuya, alam mo naman na wala siya na pag-aralan, na ganyan siya. Sana mas nauunawaan mo yung pagiging niya, yung pagiging niya ngayon. Kasi wala siya hindi siya masyado nakakaunawa ng ganun Kung nakasingit man siya, siguro pagpasensyahan mo na lang at para din naman respetuhin ka niya para hindi kayo nagkakairingan araw-araw ng ginagawa ninyo. Yun lang naman po. Ayan, Attorney Kapunan. Kailan natatapos ang pag-unawa at nagsisimula ang batas? Ang batas, hindi lang hindi lang law yan, based on reason yan. Hindi lang based on reason, kung minsan based on morals. Kagaya ng 10 Commandments. Lahat ng nasa 10 Commandments, nasa batas yan. Thou shalt not steal, theft yun. Thou shalt honor thy mother and thy father. Ganon rin yun, criminal rin yun. There is no boundary between what is right and what is the law. Because the law is always based on what is right. Yung respeto sa nakakatanda, hindi naman tinuturo yan sa eskwelahan Wala namang connection yan sa gaano ka, kung nag-graduate ka ba ng high school or college or elementary. Nasa values education mo yon. Tanungin ko lang, meron ka bang mga magulang pa? O Wala na po. lumaki ka na mag-isa? Lumakay lang po ako mag-isa kasama ko tiyahin ko po. Yun. So, Kaya minsan natutulog lang po ako sa may tricycle. balik tayo kasi worried ako doon sa 14 years old, Baka ma-in love sa'yo. Alam mo, and nasabi na ni Ate Kuring dito sa face-to-face, maraming teenage pregnancies ngayon. Lalong-lalo na sa mga barangay, sa mga community. Lalong-lalo na wala kang magulang. Baka hindi mo alam na hindi tama yung ginagawa mo. So ngayon, tignan natin. Lola naman, hindi po private, sa palagay ko, hindi po private property yung tubig na yan. Kasi nakalagay sa Constitution natin, yung mga natural resources. Kung natural spring yan, natural yung source ng tubig, pag-aari ng Estado. So, siguro nung 1935, nung ginawa nyo yung poso na yan, sa inyo yung poso. Pero yung source ng water, sa gobyerno po yan, sa barangay. Kanya napaka-importante. Kausapin natin ang barangay para malagyan ng konting order at saka para lahat ng nasa barangay masilbihan ng tubig na yan. Thank you, Attorney Kapunan. Dr. Love, ano bang dapat na asta pagka ganyan? Yung kulang ang resources, tapos agawan sila. Hindi ba dapat regulasyon yan? At Dapat may order talaga. Dapat may regulasyon. At doon sa kaso ninyo, sa barangay dapat unang magsimula yan. Pero ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito ay si Guygoy. Palagay ko kailangan 30 years old ka na, matutuhan na natin kung paano makontrol ang anger, ang galit. Kasi sa lipunan natin, walang lugar yung kagaya ng ginawa mo. Miski saan may pila, kung ako if you will cut the line, tapos ako yung maapektuhan, may maririnig ka sa akin, tuturuan kita. Kasi hindi ko pinalalampas yan, kahit matanda yung magka-cut ng line, tinuturuan ko. Ito, respeto lang ang kailangan ng bawat isa sa atin. Pag wala yan, respeto yan ang gulo ng mundo natin. Yung pag nakiusap ka, depende yun doon sa desisyon ng papakiusapan mo. Prerogative niya yun
Kasi siya ang nandun sa unahan, okay? Ayan, okay, thank you, Dr. Love. Doktora Camille, ano sa palagay may pinakaugat ng kanilang away? Pangangailangan, ano? Ano ba yun? Paano tubig lang yan eh? Oo nga kung tutusin natin ko rin, napakadali. Dahil kasi tubig, lahat naman ng tao kailangan ng tubig. Pero dito, titignan natin maigi yung family dynamics. Kung sinasabi man dito ni Goy-Goy na wala siyang mga magulang na, hindi ibig sabihin na porke ito lang yung naging edukasyon ko, ganito na yung pag-uugali. Hindi yun ang justification. Alam nyo, merong iba, sabi ko nga kay Dr. Lab, yung tungkol sa pagsisingit na ganyan, meron pong pamilya kami nang walang pasensya. Pero yung anak ko po, dahil kasi merong gustong-gusto, pipila, 3 oras na sabi ko, ayoko na pumila. Pero yung anak ko nagsabi, 5 years old siya noon, Mami, kailangan tayong pumila. At nakapag-intay kami ng 3 oras. Wow! So parang sabi ko, bata pa yung nagsabi sa akin to, nahiya tuloy ako sa sarili ko dahil kasi importante rin para sa lahat ng mga magulang, yung tinatawag natin na kung meron man pong nakakatanda na gustong ligawan yung ating mga anak na bata, yung ganyan minor de edad, ang tawag po dyan mga groomers. And definitely, kinakailangan po ang iba yung pag-iingat dahil kasi ang 14, 13, or even yung mga 15 years old, confused pa yung utak niyan eh. Madali yung ma-impluensyahan. At kahit nasabihin na ng ating mga anak na nagbubunga nga tayo araw-araw na maging mabuti siya, ayusin to, bawal ito, ganito, wag po kayo magsasawa dahil kasi malaking factor yan para sa ikabubuti rin ng ating mga anak. Yun lang po. Ako, pagsabihan po ninyo yung anak niyo. Diba? Kasi hindi natin masabi, Kailangan pagsabihan ninyo yung anak ninyo na hindi siya basta sasama. O ayan, meron ba tayong natututunan, Goy-Goy? Meron po. Okay, nagsimula po sa pilahan sa tubig at ngayon nagkakasiraan na sila. Pati tuloy yung mga anak at yung mga nakatatanda na dadamay. Anong ending nito? Ayan, okay. So, ang gagawin natin, una tatanungin ko muna kayo kung meron ba kayo natutunan dito, Santa? Meron. Meron naman. Ikaw, Goy-Goy, lalo na ikaw. Meron naman po. Meron naman. Hindi na to mauulit, ha? Apo. Hindi na talaga mauulit. Wala nang singitan. Kung hindi, dapat pakiusapan. Respetuhin ang desisyon ng pinakikiusapan. Apo. Tapos pag mainit ang ulo, tumalikod. Tantanan yung 14 anyos. O, alam mo na. Apo. Kasi sabi namin sa kanya, pag ALS namin siya, itatawid namin para matapos man lang niya yung high school. Diba? At pagkatapos, kami na ang magpapagawa ng kariton mo. Okay? Sabay bigay pa ng puhunan sa isang buong araw. 1.5. Diba? Tapos papagawa natin gulong mo, 1.5 din. Okay? O, so, parang nabayad na niya yung utang niya sa'yo. Ngayon, yung tungkol Nanay Feli sa Poso, yung sa Bukal, tinawagan namin yung barangay captain, kaya lang pababa ng eroplano pa lang. So, personal daw na pupuntahan ni Chairman Ricardo Licop. Ha? Yung sityo, halang. Yung sa inyo po. Para mapaayos yung poso at malinawan po sa inyong lahat kung ano ang regulasyon dyan dahil walang isang taong nagmamay-ari po niyan. Okay? Para mabawasan na rin ang sakit ng ulo mo, nanay. Okay? Okay ba yon? O, so, mag-aaway pa kayo. Inayos na namin lahat. O, ayos na ba? O, sino ang dapat maghingi ng sorry dito? Sino yon? Ikaw, tama. Tama. O, si Lola. Lola. Balik ka na, ha? Lola, nagpatingin ka na ba sa doktor? Ay, kailangan matingnan ka kasi hindi natin alam kung anong naging epekto ng pagkakalaglag mo, ha? Meron kaming ugnayan dyan sa ospital ng Maynila. Dadaling ka namin doon. Okay? Okay, natapos din ang usapan. Alam po ninyo, iba yung iba yung salitang pang-uunawa. Iba din ang salitang kawanggawa. Iba din ang konsepto ng bigayan.
Sa pagkakataong lahat ay nangangailangan, hindi natin masasabi na mas importante ang pangangailangan natin kaysa sa iba. Puwera kung emergency yan. Ihiwalay natin ang mga salitang respeto, disiplina at regulasyon sa ganitong usapan. Ito ang naghihiwalay sa tao mula sa hayop. Kung ang mga alaga ko nga pong aso sa bahay, hindi po sila nag-aagawan. Bakit tao madalas ay hindi marunong maghintay? Yon ang kaayusan sa isang komunidad na kasalalay sa ating mga sarili para imbis nag-aaway kayo-kayo, sa barangay nyo, nagtutulungan. Okay? Salamat po! Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot. Motor, ke horror! Nagmamaneho ng lasing, tama po ba yun? Eh kung may mangyari sa motor, sino po? Nakiusap kayo, pinagbigyan kayo. Ngayon kami pa rin ang masama sa inyo. Naku, may usapang motor at may usapang aso. Pinahiram lang po sa kanya to. Tapos sasabihin niya, binigay na.